Kasabay ng opisyal na pag-uumpisa ng kampanya sa lokal na eleksyon noong Marso 30, kaliwat kanan po ang mga nakitang paglabag sa Fair Elections Act. May mga poster na mali-mali ang sukat. May mga ipinaskil na poster sa mga hindi itinakdang lugar. May mga paglabag din sa online campaigning. Marangkada na ang pangangampanya ng mga kandidato sa lokal na pamahalaan noong Marso 30. Kasabay nito ang pagkalat ng sangkaterbang campaign materials. Pero ang ilan sa mga campaign materials, labag umano sa Election Code. Balinaw na nakasaad sa Republic Act 9006 o Fair Election Act na bawal magpaskil ng election posters sa mga pampublikong gusali, poste ng kuryente at puno. Pero marami pa rin ang hindi sumusunod. Sa Iloilo City, bayit 100 illegal campaign materials ang pinagtatanggal sa isang palengke. Inipon ang mga ito at gagamitin umano bilang ebidensya sa pagsampa ng reklamo laban sa mga kandidato. Sinuyod naman ng mga taga-Comelec Cebu ang ilang barangay sa Mandawi City. Nakita roon ang mga poster na idinigit sa mga pader sa gilid ng kalsada at sa mga poste ng kuryente. Ang mga lokal na opisyal naman sa isang barangay sa Davao City nangakong tatanggalin na sa lalong madaling panahon ang mga poster na nakalagay sa kanilang barangay hall. Dalawang partido naman sa General Santos City ang nakitaang lumabag umano sa mga panuntunan ng Comelec ukol sa campaign materials. Nakita po na halos yung dalawang partido po natin dito, halos pare-pareho po silang may violation po sila. Wala po sa common poster area. Tapos yung mga sizes po hindi po nasunod yung provided po sa Resolution 9615 po natin. Ayon sa Comelec, maaari daw madiskwalipika ang mga kandidatong patuloy na lalabag sa election code. Ang pangampanya naman sa mga social networking sites, hindi raw maituturing na illegal campaigning ayon sa Comelec. Pero nagbigay babala na ang Comelec sa mga empleyado ng gobyernong sasali sa kampanya ng mga kandidato, lalo na sa social networking sites. Bawal daw kasi ito. Nakapaloob sa Comelec Resolution number 9615 na bawal sa mga empleyado ng gobyerno ang mag-post sa internet ng kanilang pambatong kandidato. Bawal rin sa kanila ang simpleng pagla-like, pag-share, pagko-comment at pag-retweet sa mga online campaign ads. Bagi ang pagsali sa mga rally, pagbubudbod ng campaign materials at iba pang paraan ng pagpapakita ng suporta sa isang kandidato, kabilang din sa mga pinagbabawal sa kanila. Pwedeng makulong at matanggal sa serbisyo ang sinumang lalabag dito. If you're a government employee, dili kita pwede magkampanya sa Facebook. Kay, non-partisan man ta, we should restrain ourselves from engaging in partisan political activity. At dahil isang buwan na lang ang natitira bago mag-eleksyon, puspusan ang paghahanda para sa napakahalagang araw na ito. 25 international observers mula sa 8 bansa ang inimbitahan ng grupong Compact for Peaceful and Democratic Elections. Ipapakalat ang mga foreign observers sa mga election hotspots sa bansa para bantayan ang mga PCOS machine, vote buying at election violence. Sang-ayon dito ang Comelec pero kailangan daw munang magpa-accredit ng mga observer. Ang Comelec Cebu naman, handa na raw sa local absentee voting na gaganapin sa April 28 hanggang 30. Sa ilalim ng Comelec rules sa local absentee voting, tanging party list at national positions lang ang pwedeng iboto. Pwedeng lumahok sa local absentee voting ang mga nagparehistrong miyembro ng media, kawani ng gobyerno, PNP at AFP na naka-duty sa araw ng eleksyon. Sa Aguilar, Pangasinan naman, hinihiling ng mga katutubong Ibaloy sa Comelec na magsagawa ng voters education sa kanilang lugar. Mahigit 300 sa kanila ang rehistradong botante at 75% sa kanila unang beses pa lang daw na boboto ngayong Mayo. Nervyos po ako kasi baka hindi makapasok yung mga pinirmahan ko. Oo, yung balutang pinirmahan ko. Kasi pag may mali, nire-reject yun eh. Tiniyak naman ang Commission on Elections na may nakatakda silang voters education para sa mga katutubo.